Tingnan mo ang mapa ng Europa. Napansin mo ba ang tuwid na kalsada sa Britanya at ang mga pantalan na umuunlad kahit tila walang saysay sa heograpiya? Yung mga lungsod na nasa tuyong burol pero may mga fountain pa ring umaagos. Hindi yan likas na heograpiya, gawa yan ng inhinyeriyang Romano. Katotohanan ng bilang 30. Sa Rio Tinto, Espanya, may nahukay ang mga minero na malaking gulong na kahoy sa lupa. Natuklasan nila hindi lang gulong, kundi makinang kayang gawing ginto ang heograpiya. Ito ay Romanong gulong ng tubig na humihila ng tubig mula sa malalalim na minahan para mapabilis ang pagkuha ng ginto at pilak. Isipin mo ang Romanong minero hanggang tuhod sa putik, pinapanood ang gulong na umiikot at nagbibigay lakas sa mga hukbo at lungsod na di niya makikita. Habang namamangha ang mga minero sa umiikot na gulong, mas malaki ang hamon ng mga inhinyero. Paano pabagsakin ang buong bundok? Bilang 29. Alam ng mga Romano kung paano pabagsakin ang bundok. Sa prosesong Ruinum Montium, gumamit sila ng malakas na presyon ng tubig para pahinain at pabagsakin ang mga bahagi ng bundok. Ang mga manggagawa ay nahaharap sa panganib na madaganan ng bumabagsak na mga bato o matangay ng baha bilang bahagi ng kanilang trabaho. Hanggang ngayon, makikita pa rin natin ang mga halimbawa nito sa buong Europa. Kapag nasakop mo na ang mga bundok, tanong, saan ka gagawa ng kalsada sa imperyong ganito kalawak? Bilang 28. Di tulad ng mga kalsada ngayon na maraming lubak, nagtayo ang Roma ng mahigit 186,000 milya ng matitibay na kalsada na marami ay naroon pa rin ngayon. Gawa mula sa matitigas na batong bulkaniko at granite, pinagdugtong-dugtong na mga ito ang isang napakalawak na imperyo. Naghatid ang mga kalsada ng tao at produkto sa Europa, Asya at Hilagang Aprika at hindi sinasadyang nagpalaganap ng di katutubong hayop at halaman na bumago sa lokal na ekosistema. Pinadali ng kalsada ang paglalakbay, pero ibang usapan ang makaligtas sa taglamig. Bilang 27, kung nalampasan mo ang taglamig ng walang frostbite, magpasalamat ka sa mga Romano. Naimbento nila ang hypocaust heating, kung saan dumadaan ang mainit na hangin sa sahig at pader. Pinainit nito ang mga bahay at pampublikong paliguan. Kung wala ito, mas mahirap magtayo ng malalaking lungsod sa malamig na klima. Isang bagay ang may init na sahig, pero paano mo titiyaking kasimbilis ng paggalaw ng iyong hukbo ang pag-abot ng balita at mga utos? Bilang 26, ang pagsakop ng lupa ay iba sa pagpapanatili nito. Para mapanatiling konektado ang mga rehiyon at patuloy na pumapasok ang buwis, nilikha ni Augustus ang Cursus Publicus, hiperyal na koreo ng Roma. Nakakalakbay ang mensahero ng 50 milya kada araw, pero gamit ang salit-salitang kabayo, umaabot sa 170 milya kada araw ang mensahe. Kayang umabot ang mga mensahe sa buong imperyo, pero kailangang makayanan ng mga kalsada ang daan-daang taon ng paggamit at mga sakuna. Bilang 25. Opus Hymenticium, ang konkretong Romano, ang dahilan kaya matibay at nananatili pa rin ang marami nilang istruktura at kalsada. Hinahalo nila ang apog, abo ng bulkan, posolana, tubig at iba pang materyales para makagawa ng matibay na materyales sa pagtatayo. Nagkaroon din ng kakayahang magpagaling ng sarili ang apog. Ang mga bitak ay kusang nagsasara sa paglipas ng dekada, bagay na hinahangaan ng mga inhinyero. Isa sa mga sistemang ito ay tahimik na nagbibigay pa rin ng kuryente sa isang lungsod na yon. Pero bago ang lahat, pindutin ang subscribe button. Hindi nabuo sa isang araw ang Roma at ganon din ang channel na ito. Habang pinatatag ng inhinyero ang mga gusali, mga magsasaka naman ay nakikipaglaban sa lupa. Bilang 24. Ang eratrum ay araro na may bakal sa dulo na nagpabuti sa pag-aararo ng lupa. Ginamit ito ng mga Romano para magsaka ng mas maraming lupain ng mas epesyente at mas kaunting lakas paggawa ay sa dati. Dahil dito, umunlad ang populasyon ng mga Romano, pati ang sa bawat sibilisasyong gumamit din ng teknolohiyang ito kalaunan. Pinakain ang matabang bukirin ng tao, ngunit kailangan pa rin gumawa ng tinapay mula sa butil para sa marami. Bilang 23. Sa Barbigal, Pransya, natuklasan ng mga arkeologo ang isang Romanong complex na may 16 na water wheel na posibleng unang megapabrika sa mundo. Sa kasagsagan nito, nakakagiling ito ng harina na sapat para sa 27,000 tao araw-araw. Hindi lang ito gilingan ng baryo, kundi industrial na complex na nagpapakain sa lungsod. Saan nanggagaling ang tubig para mapanatili ang sigla ng mga lungsod na ito? Numero 22. Binago ng mga Romano ang paghahatid ng tubig sa lungsod gamit ang grabidad at pahilis na kanal na nagdadala ng tubig sa mahihirap na daanan. Nagawang manirahan ng mga mamamayang Romano sa mga lungsod na hindi dapat umiiral na nakatayo sa tuyong mga burol habang dumadaloy ang tubig mula sa malalayong lugar papunta sa mga fountain, paliguan at mga imbakan ng tubig. Ang Aqua Virgo ay patuloy na nagbibigay ng tubig sa Roma, kabilang ang Trevi Fountain bilang patunay na makapangyarihang ininyeriya.
Naisip ng mga Romano na kung kaya nilang paakyatin ang tubig, baka kaya rin nilang ilipat ang buong lawa. Numero 21. Nagpatuyo sila ng mga lawa sa napakalaking saklaw. Noong unang siglo AD, binabaan nila ang lawa ng Fuchin para maiwasan ang pagbaha at mawala ang mga lamok na may dalang malarya. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang mahabang lagusan na may bahagyang pababang hilig upang madrain ang tubig. Ilang siglo bago nito, pinatuyo nila ang lawa ng Albano dahil sa sinabi ng orakulo na hindi sila magwawagi sa labanan habang may tubig pa ito. Di man praktikal, kahanga-hanga pa rin. Dahil kontrolado na ang baha, pwedeng mas mataas ang lungsod. Numero 20, mga apartment. Tama, ang mga Romano ang nag-imbento ng mga apartment o insule. Sa baba may mga tindahan at sa taas nakatira ang mga tao. Noon, ang mas matataas na palapag ay hindi marangya. Para yon sa mga mas mahihirap dahil nakakainis talaga umakyat ng hagdan. Dayunpaman, binago ng siksikang pabahay ang konstruksyon ng lungsod kaya lumaki ang syudad at nakapagpatira ng milyon-milyon. Ang pagsisiksik ng tao sa gusali ay paraan ng pag-organisa ng lungsod. Ang pagsasalansa naman ng kaalaman ay isa pang paraan. Numero 19. Kahanga-hanga ang mga scroll pero mahaba, mahirap hawakan at ibahagi sa buong imperyong Romano. Naisip ng mga Romano isang sinaunang bersyon ng codex sa pamamagitan ng pagpatong ng mga pahina ng papyrus para gawing primitibong kwaderno. Mas mabilis nang kumalat ang kaalaman, kaya't kahit malalayong teritoryo ay nakakatanggap ng mga plano, siyentipikong tuklas at mahahalagang impormasyon na nagbago sa pag-unlad ng mundong Romano. Nakatulong ang codex sa pagkalat ng ideya, pero paano mo maililipat ang tubig ng milya-milya sa loob ng isang lungsod nang walang modernong gamit, bilang 18? Halos wala sa mga nagawang inhenyeriya ng Roma ang maisa sa katuparan, lalo na ang aqueduct, kung wala ang korobot. Ito ay 20 talampakang mesa na may plumb line at antas ng tubig na tumutulong sa mga taga-sukat-sukatin ang eksaktong dalisdis para tamang daloy ng tubig sa malalayong distansya. Kung nagkamali ng dalisdis, di makararating ang tubig sa Roma. Walang tubig, walang lungsod. Siniguro ng taga-sukat ang daloy ng tubig at siniguro ng mga sundalo ang pananatiling buhay ng mga lungsod. Bilang 17. Ang gladius na espada. Ang maikli at doble talimp na espadang ito ay nagpapahintulot sa mga sundalo na manatili sa masisikip na formasyon at magbigay ng mga nakamamatay na saksak ng may katumpakan. Milaslas ng mga Romano ang kanilang daan tungo sa paghahari sa larangan ng digmaan gamit ang gladius na nagbigay daan sa pananakop nila sa malaking bahagi ng Eurasia at nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Habang sandata ang depensa ng imperyo, kalinisan naman ang depensa ng buhay. Bilang 16. Malaking pag-unlad ito para sa mga ayaw mamatay sa baha o kolera at inobasyon na nagpapanatiling mas malinis ang mga kalsada at paligid. Napapalibutan din ng mga burol ang Roma. Ang Cloaca Maxima ang nagdrain ng tubig ulan at maruming tubig sa lungsod kaya naging tirahan ito ng tao. Hanggang ngayon, ito pa rin ang nag-aalis ng tubig sa forum. Malinis ang kalsada dahil sa drainage, pero hamon pa rin ang pagbibigay ng impormasyon sa mamamayan. Bilang 15. Bago pa nagkaroon ng cable news, nauna na ang Daily Acts o Acta Diurna. Araw-araw naglalatala ang mga Romano ng balita tungkol sa tagumpay sa militar, kautusang pampulitika at propaganda na parang media ngayon. Mahalaga ang Daily Acts para mapanatili ang suporta ng nakararaming mamamayan sa mga kampanyang militar. Kung salita ang humuhubog sa isipan, materyales naman ang bumuo ng imperyo. Bilang 14, Opus Signanum. Revolusyonaryo ang ginawa ng mga Romano sa mga materyales na hindi tinatabla ng tubig para makagawa ng ilan sa pinakamatatag na istruktura sa mundo. Ang Opus Signinum ay gawa sa semento at dinurog na terracotta at pinanatili nitong gumagana ang mga aqueduct sa pamamagitan ng pagtiyak na hindi tumatagas ang tubig kahit saan. Ito ang nag-ambag sa imbensyon ng plumbing. Pinanatili ng konkretong tubig, ngunit kailangang magbunga ang lupa para mapakain ng tao. Numero 13. Ikinabit ng mga Romano ang mga koltor sa kanilang mga araro na nagdulot ng rebolusyong agrikultural sa Hilagang Europa. Habang lumalawak ang imperyo sa Hilaga, napansin nilang hindi kaya ng Mediterranean na araro ang mabigat at malagkit na lupa roon. Ang coulter, patayong talim sa harap ng araro, ay pumuputol ng damo, ugat at makapal na lupa. Namamangha ang mga magsasaka sa Gaul habang hinihiwa ng coulter ang mga ugat at matigas na lupa, ginagawang mataba ang dating hindi mataniman. Kapag may imperyo ka, may kaaway ka rin. Numero 12. Ang Corvus, tulay panglusob na may tulis, tumulong sa Roma na baguhin ang laban kontra Carthage. Hindi pa eksperto sa digmaang pandagat ang Roma noon, samantalang nanghingibabaw sa dagat ang Carthage. Tumatalon ang marinong Romano sa kalabang barko gamit ang Corvus, kaya nagiging dikit ang labanan. Sa ganito, lamang ang Roma. Nanalo sila sa Punic Wars, binago ang kasaysayan.
Paano mo matutunton ang isang napakalawak na imperyo bilang 11? Walang silbi ang malawak na kalsada kung di mo alam ang distansya ng bawat lugar sa isa't isa. Kaya may mga milestone sa kalsada mula Roma at ang Miliarium Aureum, ang gintong milestone, para malaman ng mga naglalakbay kung gaano pa sila kalayo sa lungsod. Dahil dito, naging posible ang eksaktong pagmamapa ng buong network ng kalsada ng Roma. Ang malaman ng daan ay isang bagay, pero minsan kailangan mong gumawa ng sarili mong pantalan para maging posible ang paglalakbay. Numero 10. Imbes na umasa sa likas na pantalan, nagtayo ang Roma ng artipisyal at malalim na pantalan saan nila gusto. Binago nito kung saan pwedeng mangyari ang kalakalan at padala ng kalakal. Bukod sa imperial na Portus, nagsulputan ang mga pantalan gaya ng lakayon ng Corinth sa lantad na baybayin dahil sa kaalaman ng Roma sa inhinyeriya at dredging. Binago ng mga pantalan ang baybayin at ng cofferdam ang mga ilog. Numero 9. Paano nagawa ng mga Romano ang malalaking tulay sa mga ilog gayong wala pa silang scuba diver noon? Gumamit sila ng cofferdam, mga enclosure sa ilalim ng ilog na hindi tinatablan ng tubig at maaaring patuyuin. Isang construction team lang kaya nang pigilan pansamantala ang agos ng ilog, bagay na hindi halos maisip ng mga tao noon. Ginagamit pa rin na yon ang makabagong cofferdam sa paggawa ng tulay sa buong mundo. Kaya nitong kontrolin ng tubig pero ang araw ay yaman ding di pa nagagamit. Numero 8, mahilig din pala ang mga Romano sa berdeng enerhiya. Gumamit sila ng passive solar architecture at malalaking binta ng salamin para painitin ang mga pampublikong gusali gaya ng mga paliguan. Itinuon din nila ang lakas ng araw para magsinde ng mga sulo. Dahil napakahalaga nito, tiniyak ng mga mambabatas ng Roma noong ika-6 na siglo AD ang karapatang masikatan ng araw ng kanilang mamamayan. Tuloy tayo, nakita mo na ba ang viaduct at naisip kung paano ito ginagawa? Pang-7, ang mga Romano ang unang nakaunawa ng halaga ng mga arko sa ininyeria. Sa pamamahagi ng bigat pababa at palabas, natulungan ng mga arko ang mga Romano at ang bawat sumunod na sibilisasyon na magtayo ng malalaking estrukturang tulad ng Koloseo. Ang iisang keystone ay kayang sumuporta sa isang tulay o aqueduct, kaya nakapagtayo ang mga Romano ng mas malalaki, mas matataas at mas matitibay na mga estruktura kaysa dati. Tumatayo ang mga estruktura pero kung walang mga mapa, baka hindi mo sila matagpuan kailanman. Pang-6, ang Roma ang gumawa ng unang travel guides na tinawag na itinerarya, kaya unang naging turista ang mga Romano. Nakamapa sa mga gabay na ito ang mga ruta, hintuan, distansya at iba pang mahalagang detalye para sa manlalakbay at mangangalakal. Ang pinakatanyag ay ang tabula putang Ariana na nanatili dahil sa isang kopya mula ika-13 siglo kahit na nawala na ang orihinal. Hindi lang praktikal ang kartografiya, binago rin ito kung paano inisip ng mga Romano ang mundo, pinayagan ng mga mapa ang mga tao na maglakbay sa lupa at natutunan din ng mga Romano kung paano mag-alaga ng yamang dagat. Pang-5, dahil sa aquaculture, nakapag-alaga ang mga Romano ng mga isdang dagat at talaba sa mabababaw na laguna at naaani nila ang mga ito anumang oras. Ang mas mayayamang pamilya ay may vivaria na parang sinaunang tangke ng ulang sa restauran. Ang mayamang Romano ay pumipili ng isda mula sa sariling tangke para sa hapunan na parang pumipili ng sariling pagkain. Ngayon, ang aquaculture ang pinakamabilis lumagong sektor ng pagkain at ginagawa na halos kahit saan. Iba pa ang pagkaing dagat. Kailangan pa rin ng Roma ng mga kagubatan para sa gatong, paggawa ng barko at gusali. Pang-4, pagkalbo ng kagubatan. Malaking dami ng kahoy ang kailangan ng mga imbensyon at proyekto ng Roma para sa panggatong, konstruksyon at sakahan. Buong kagubatan sa Europa ang pinutol para matugunan ang pangangailangan. Isipin mo na wala ang lahat ng puno sa mga tanawin habang itinatayo mula sa kahoy ang mga barko, bahay at kuta ng Roma. Sa kasalukuyan, kakaunti na lang ang mga likas na kagubatan sa dating Imperyong Romano, karamihan ay nawala dahil sa mga gawain ng mga Romano. Lahat ng punong iyon ay kailangang mapunta kung saan. Pangatlo, pinalaki ng mga Romano ang industriyang paggawa ng barko gaya ng guho sa Portis. Inaral ng mga tagagawa ng barko ang mga barko ng kalaban, tapos gumawa sila ng mas matibay at mabilis na barkong namayani sa Mediterranean. Nilika nito ang Mar Nostrum o Aming Dagat at ginawang nagkakaisang blok ng kalakalan ang Mediterranean sa halip na isang hadlang. Naglayag ang barko, nag-alab ang labanan at ang mga mediko ang tahimik na naging kaibahan ng tagumpay at pagkatalo. Pangalawa, ang Roma ang unang sibilisasyon nagtalaga ng grupo ng mga doktor at medikong panlarangan sa mga hukbo nito na nagpabago sa takbo ng pandaigdigang pakikidigma. Kinikilala ng mga historiador na dahil sa mga mediko ng hukbo, mas kaunti ang mga nasasawi sa panig ng Roma sa labanan, mas malusog ang sundalo at mas mataas ang moral. Dahil dito, nagawa ng Roma ang malawak at pangmatagalang kampanya para sakupin ang mundo.
Kailangan ding patakbuhin ng imperyo ng mga alituntunin. At minsan, hindi sila patas. At panghuli, numero 1, makalipas ang 2,000 taon ng mga kalsada at lungsod sa Europa ay nakayon pa rin sa pagkakalatag ng mga Romano. Ang Republikang Romano ay naging inspirasyon ng makabagong demokrasya at lumika ng mga butas sa batas na nagbigay daan sa mga imperyo na mapanatili ang malawakang pagkaalipin sa loob ng mga siglo. Magulo ang direktang demokrasya sa malawak na imperyo, kaya pumipili ang mamamayan ng kinatawan para sa mahihirap na desisyon. Pwede mong pasalamatan ang Roma sa pagbibigay ng plano ng demokratikong pamahalaan sa mahigit 150 bansa malinaw. Hindi lang teritoryo ang sinakop ng Roma. Inilihis nito ang mga ilog, pinatag ang bundok at nagtayo ng lungsod sa di dapat tirhan. Bumagsak man ang imperyo, nanatili pa rin ang heograpyang nilikha nito. Salamat sa pagsama ngayon. Kung nagustuhan mo ang video at gusto mong makakita pa ng mga video na tulad nito, mag-subscribe at iyon ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat! Makikita tayo muli sa MathPack.